ang Ilog Pasig sa pusod na Maynila. Ang mga riles ng Philippine National Railroad. Sa isang lugar lang nagtatagpo ang dalawa, dito sa Pandacan, Manila. Araw-araw ilang beses tumatawid ng Pasig ang tren. Pagdaan ng tren, mga trolley naman ang naghahari. Shortcut ito mula Pandacan papuntang Santa Mesa at Quezon City. Mas mura na ang pamasahe kaysa sa jeep, wala pang usok. Maging alerto lang sa pagdating ng tren. At doble ingat pagtawid ng tulay. Wala ba nahuhulog dito? Wala naman po. Wala na disgrasya rito? Wala naman po. Eh paano yung mga tren pag may dumaan na tren? Mga ano naman po, tumatabi naman eh. Sa kabila eh. Talagang ganyan, tatabi po dito yan, pag may train dito. Minsan hindi na namin na ano, pag doon pa lang, naririnig na namin may train. Iwas na. Oo. Kasi ibang pasero na tatakot. Oo, Mamaya eh, tumanong sila. At saka yung mga kahoy dito parang bulok-bulok na oh. Kurimaw ang tawag kay Jojo Paragas ng ibang trolley boys. Koloro dahil hindi siya miyembro ng asosasyon. Ay, talang ha! Kaya minsan pinag-aagawan nila mga pasahero. Diego ha! Yeah! Yeah! Kung home along the riles ang karamihan ng mga trolley boy, iba si Jojo at ang kanyang pamilya. Sa ilalim mismo ng riles nakatira si Jojo, ang kanyang may bahay na si Marisa at ang tatlo nilang anak. Ay, sa kapit. Ayan na, yara-yara, nanginginig na. Maalog yung tren, maalog din yung Santo Niño. Yung una, ang hirap talaga dahil dyan ang tren, biglang magugulak. Kasi minsan pagka dumadating yung yung express, yung papuntang Bicol, yun, mabilis yun ang tulin nun eh. Biglang tayuan yung mga anak ko. Iyakan, mama, lumilindol. Ano lumilindol? Hindi. Ano yung train yun. Huwag ka na maingay, matulog ka na lang. Ito magatagal, nasanay na rin sila. Pag kami, ang sarap nga ng tulog nila. Kaya ito mabait naman to, matyaga, kumbaga. Ano siya namang magtrabaho, ganyan wala siyang pili. Hindi siya namimili ng trabaho. Kaya nga yung trolley na yan, pinag-ipunan namin yan eh. Kinumuta kami ng pera, naghulog-hulugan. 50 araw-araw, pag kumita yung trolley, hulog namin. Iilang pamilya lang ang may ganitong tahanan. Galing din noon sina Jojo at Marisa sa tabi ng ilog. Sabi ko, ano ba to? Saan naman kaya tayo? Tapos may nagbiro sa akin, sabi, alam ko na, doon kayo sa may, sa ilalim ng release. Sabi, paano ka nga titira doon? Tapos binasilip ko sa mister ko. Sabi ko, pumunta ka nga doon, tignan mo nga kung paano Mahirap magkakubeta rito, kaya sa gitna ng riles na lang pumupunta ang iba. Pero sila Jojo at Marisa may paliguan. Wow! At linya ng kuryente. Nakalalaro pa ang mga anak nila sa plaza kung saan malayo ang sasakyan. Dahil sa magandang samahan ng komunidad, halos wala raw krimen dito.
Kaya mahirap para sa kanilang tanggapin na bilang na ang mga araw nila rito. Saan ho yung demolition dito? Dito mag-umpisa. Dito mag-uumpisa? Dito mag-umpisa. Sa linyada na yan, 50 meters. Yung guhit na yan na ginuhit ng NFA at ng PNR. Nag-join silang dalawa yun. Kaya sinukat lang mula Riles. So mula rito hanggang doon sa Riles, 15 meters. gigibain na. Gigibain yan. Pirmado na ng gobyerno ang proyekto ng PNR o Philippine National Railroad. Gagawin na raw moderno ang kinakalawang na riles at tren. May notice of demolition na ang mga taong nakatira sa tabi at sa ilalim ng riles. Walang makapagsabi kung kailan gagawin ang demolisyon. Madalas daw biglaan itong nangyayari. Pero malamang, aantayin munang matapos ang taunang piyesta. Para sa mga taga-barangay Aklan, ang tren ang nagsisilbing orasan. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, may 16 na tren ang dumadaan dito bawat araw. Tinapay. Ako bigla ko sa pamang tinapay yun. Mahirap magpalaki ng 3 anak sa ilalim ng riles. Pero magaan na raw ang buhay nila Jojo at Marisa kumpara kay Luz Camarce, na nakatira naman sa ilalim ng kanilang bahay. Pero ano lang po, magdiwalay po kami. 6 na po yung anak ko. Maliliit pa po yung mga anak ko. Ako na lang po bumuhay. Nagtrabaho po ako mag-isa. Kinuha niyo yung mga anak niyo? O sa kanya? Sa akin po, Nasa sa inyo lahat. Ang dami, 6. Binuhay niyo lahat yon. Paano niyo ginawa yon? ano po, nagtrabaho po ako sa pabrika. May sakit ang pangatlong asawa ni Luz, kaya siya na lang ang inaasahan ng pamilya. Sa umaga, naghahakot si Luz ng basura para sa mga kapitbahay. Kapag hapon naman, nagpapadyak ng sidecar pang sundo sa mga batang mula sa eskwela. Minsan wala pang 100 ang kita ni Luz maghapon. Lumos na to ah. Sa edad na 42, 17 na ang anak niya. 8 pa rito ang alaga at pinapakain niya. At buntis na naman siya ngayon. Hindi nga po ako minsan makatulog. Kasi naisip ko pag lumaki po yung tiyan ko, hindi na ako makakaside siya. Ako lang po inaasahan ng mga anak ko. Pero kahit abala, pansin din ni Luz ang paghahanda ng kanya mga kabarangay. Bisperas na ng piyesta ni Santo Niño. Sa inyo lahat itong Santo Niño na to? Sa mga kapitbahay namin sa mga Santo Niño to, kanya-kanyang dala sila dito para ako nga ng bahala pong Santo Niño kapiesta sa linggo.
Mga aklano ng karamihan sa mga taga rito. Tradisyon na para sa kanila ang taunang ati-atihan. Ang pista ay okasyon para isang tabi ang mga problema. Magkaisa ang lahat, aklanon man o hindi. Tara! Para sa tulad nila Jojo na namamanata, laman ng bawat dasal ang banta ng demolisyon. Pero paano nila mapipigilan ang kaunlaran na parang tren na walang preno? Mga kasama, maganda po na. Tinawag ko pa sa meeting tungkol sa demolition ng lugar natin na... Si Aling Adel na nakatira rin sa tabing Riles, naniniwalang mapipigilan nila ang plano ng gobyerno. Di ba nag-intay tayo, nangamba tayo sa 30 days notice na demolition. Siyempre lahat tayo andap-andap kung bibigay ang demolition natin. Siya ang nag-oorganisa sa mga kapitbahay na tutulan ang pagpapalaya sa kanila hanggat walang maayos na lilipatan. Di Marisa, ano naman ang kahilingan mo kami, ang bawang maalis po tayo. Hindi pwede yung lalagyan kami doon na parang tent lang. Pagkatapos wala na. Para lang kaming tinapon na basahan doon. Dapat yung paglalagyan, mayroon din kaming kabuhayan. Nagpapirma siya ng petisyon na iaharap kay Manila Mayor Lito Atienza. Biyuda na si Aling Adel, kaya solo niyang binubuhay ang 7 anak. Thank you, Jojo. Aling Adel, kumusta kayo? Hindi po, Ano ginagawa niyo ngayon? tutog po ng hotdog. Kasi naubos na po yung paninda kanina eh. Nabili ko, kaya hotdog na lang po ang bali titinda ko. Pero kahit ganito po, mauubos din po ito. Kahit may mabigat na pasanin, hindi raw siya pababayaan ni Santo Niño. So magkakapiesta rito, sumasali rin kayo doon? Ay, opo, panata po namin yung taon-taon. Lalo na po ako kasi ang laki po ng paniniwala ko sa Santo Niño kasi bawat panata ko po, gaya nung iniwan ako ng asawa ko maliliit pa, may sanggol pa ako, yung panganay ko kay Jessica, na hiniling ko po sa kanya, gabayan niya ako, tulungan niya ako. Bali po, nakapagpatapos din ako ng isang anak na hanggang ngayon, bali, teacher na po siya. Hindi pa pong anak ko, sa college na po. Awa rin po ng Diyos, bigyan din po ko ni Mala Santo Niño na anak na matatalino. Tumitigil ang usapan pag dumadaan ng tren. Isang paalala kung bakit sila nandito at bakit sila paaalisin. May mga gustong sumuko sa hirap ng buhay. Pero may ilan ding pinipili na kalabanin ito. Ang anak ko, pinagsabihan din nila ako eh. Mama, alam mo ba yung pinasukan mo? Sabi ko, oo, alam ko. Karapatan natin ang nakipaglaban. Tayong may hirap, may karapatan na idaing natin ang dapat natin idaing. Ang kahilingan ko, gusto ko tumagal-tagal kami rito na kahit papaano at Bakit mo nasabi yun? Bakit mo? Dahil ito lang ang aming kabuhayan. Pagkatapos ng ilang araw ng pagbubusisi, natapos din ang arko ng Santo Niño. Handa na itong ipalusong sa dagat ng mga namimiesta. Maraming dayo rito ngayon, kasama na ako. Jojo! Marisa!
Uy, happy fiesta! Fiesta rin po. Dala-dala po namin sa Santo Niño para mag-uling na po doon sa plaza. Happy Fiesta rin po. Halika, mag-uling po tayo sa plaza. Los! Tara na! Doon tayo sa plaza. Mag-uling na tayo. Uy, happy fiesta, Luz! Pampuneli din. Kasama mga anak mo? O mamaya na? Ito. Parang hindi uling ang nilalagay. Putik yata yun. Ang lamig. Enero ang buwan ng pista ni Santo Niño. Pero mga aklanon lang ang nagdiriwang nito sa pamamagitan ng ati-atihan. Apel ko, ako namumuno dito sa mga nag-uuli, mga nag-ati-atihan. Lahat sila inuulingan ko, walang pwedeng hindi. Kasi tradisyon namin yan eh. Nakabit ka ba? Oo. Nakabit eh. Maganda lalaki. Happy Fiesta! Mahigit 30 taon nang may ati-atihan sa Barangay Aklan sa Pandakan. Tribo-tribo ang tawag sa mga grupo na sumasali sa prosesyon. Pero kahit nag-iisa ka, pasok ka pa rin sa parada. Lolo, happy fiesta! Sina Jojo, Marisa at Luz ay hindi taga-Aklan, pero taon-taon silang namamanata at nakikisayaw. Ang kulang lang sa grupong sinasamahan namin dito ay si Aling Adele. Namatayan daw siya ng kamag-anak at nakipaglamay sa Bulacan. Wala man si Adele, dala-dala ng anak niya ang kanilang Santo Niño na may bagong barok. Bakit Batman? Taon-taon po binibili po namin ganito. Bagong damit? Opo. Tapos ako po lagi po ganito. So last year, ano siya? PBA All-Star. Sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Maligayang piyesta po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga katutubo man nagmula ang tradisyon, naging ritual na rin ito ng mga Katoliko. At kahit naglalagay sila ng itim sa katawan tulad ng mga ati sa panay, puti ang sanggol na dala-dala nila. Sa banal na sanggol, Ang maraming sanggol sa harapan niya ang tila naging inspirasyon ng Kura Paroko sa kanyang sermon. isang kataksilan kung kayong mga gulang ay gagamit ng pills and contraceptives at mag-undergo ng abortion. Halos lahat kayo dito may cellphone. Tapos sasabihin yung mahirap ang buhay, ulul. And you will be spending 300 pesos sa loob ng isang buwan just for your load. Tapos sasabihin mong mahirap ang buhay, gago. Meron po kaming kinukunan sa tabi ng Riles nakatira, isang nanay na may 17 anak, no? Ano naman po ay mapapayo niyo po sa kanya? Kung ang tao ay magsusumikap at ang tao ay magtatrabaho ng maayos, no, kahit ilang anak, kaya niyang suportahan. Pagkatapos ng misa, sabay-sabay sila nagpabasbas ng mga Santo Niño. At tuloy ang selebrasyon. Prosesyon ulit sa pag-uwi. Pagdating sa Barangay Aklan, tila masigla pa ang mga residente.
dumating na si Aling Adel mula sa Lamay. Kanya-kanya nang salo-salo ang mga taga-ilalim ng Riles. Bumisita ang mga dating kapitbahay na pinaalis dito noong nakaraang taon nang gawin ang parking ito. Pare, paupuyan mo na. O, tagay na. Bigyan ng tagay. Oh, thank you. Oh, magkakabarangay ba kayo lahat? Opo. Ano bang huling balita tungkol sa demolition? Ano bang sinasabi nila? Sagutin mo. Stop demolition. Pero sabi na. Ako lang may sabi kasi... Lakas niyo pala. Ayos na. Ano ba dito maapektuhan ng demolition? Sino sila ko? Lahat kayo. Basta sa meter. 15 meter. Pagkamanin lang, hinihiling lang namin. Sigagang project yan. Tanggalin kami, bigyan kami ng maayos na lugar at yung konting hanap buhay. Basta yun lang hinihiling lang namin. Kasi kung pumunta kami doon, para kaming iniwan lang na parang pusa na tinapon doon. Eh sa Cavite, gutom pa roon. Iba doon, magnanakaw. May piyesta man o wala, walang pagod si Aling Adel sa pagsulong ng kanilang kaso. Ngayon, kaming mga taga-media ang kinakampanya niya. Sa mga susunod na araw naman, ang mayor na mismo ng Maynila. Hindi pa raw ito meeting the avance sa eleksyon, kundi State of the City address lang ni Manila Mayor Lito Atienza. Sa kabila ng batikos ng marami, sa kabila ng pagtutol ng lahat, ginawa ng inyong lingkod ang tama. Binago natin ang Plaza Miranda dahil yun ay kailangan natin gawin. Ngayon, larawan ng kaayusan. Dito nagbakasakali ang 4 na tiga-ilalim ng Riles na ilapit ang kanilang petisyon kay Mayor. Matapos ang mga speech, sinubukan ng grupo na umakyat sa entablado. Yung muna po kayo, yung huwag niyong arangan yung daanan po kasi nilakit po. Hindi pwede ka lang tayo eh. Tayo. Hindi nagpapigil si Aling Adel. Mayor. Ayaw. Sige po, sabihin niyo. Mayor, magandang hapon po. Lumalapit po. Sige, ano po yan? Hingin po kami ng tulong sa inyo. Ipinasa lang ni Mayor si Adel sa kanyang staff. May mga pinukunan kami ng mga nakatira sa ilalim ng Riles dito sa Pandakan po. Ang pakiusap lang po nila sa gobyerno ay sana ay habang wala pang maayos na relocation site, wag muna daw silang palipatin dahil dito sa project ng tren. Ano po yung mga sinasabi nyo sa mga katulad nila? I agree with that. Kung walang maayos na relokasyon, hindi dapat dinidislocate ang mga informal settlers kung tawagin natin, mga mahihirap. Kailangan maayos yung relocation. Ako ay tutulong dyan sa panig na yan at ipaliliwanag ko sa lahat na kailangan merong maayos at nakahandang relokasyon bago ano man paglilipat ang gagawin. So paano nyo sisiguraduhin na may maayos na relocation sa Personal kong i-inspeksyonin yung mga relocation centers. At kung hindi rin nila nakahanda, hindi rin ako mapayag na yung mga tiga Maynila may dislocate. Hindi na nga kailangan hintayin ang personal na inspeksyon ni Mayor. Sinamahan namin ang 4 kasama ang ilang kapitbahay sa relocation site sa Bulacan. Batya dito. Oo. Pagkatapos na dito, kakanan kayo. Dire-diretso na po yun. Layo. Kasulok-sulukan na yata ng mapa ng Pilipinas. Layo naman dito. Layo. Layo naman.
Reject. Dapat bago mag-eleksyon, yari na yung pangako nila. Galing sa iba't ibang lugar ang mga nagsilipat dito. Halos lahat pinaalis para sa mga proyekto ng gobyerno. Malaki siya. Malaki siya kaya lang malayo. Hindi katulad dun sa tinitira na namin na ilalong tulay. Makatayo ka na dyan, di ba? Pwede ka pag gumawa ng mesa ng tala eh. Oh, you know. Alam mo, mas magandang tatanungin ko, dito sa Bukawi na nalipatan yung isa dati kung sa tabi na Riles. Mas maganda sana doon, kaso hindi na natin pag-aari. Wala tayong, Sa Riles sila Bukawi. wala tayong karapatan kasi malapit doon sa lahat ng bagay. May ilaw na po kayo rito. Wala pa. Tubig po, paano po ang takbo ng tubig ninyo? Pusa lang. Yung tatagal dito, dinala ko sa Riles. Talagang pangit eh. Sa akin naman, kaysa tiyataga kami sa release, okay na dito kaysa sa wala. Basta meron lang. Basta meron lang matutulugan, maayos na matutulugan. Saka konting kabuhayan na pwedeng katulad ng ganyan, karindere, tindahan. Pwede na rin. Ako, ayoko. Marap ako sa Riles. Marami akong anak, ayoko dito. Hindi ako pwede dito. Sige, doon ka sa gilid ng ilog. Sa tabing ilog na lang ako. Kasi mga anak mo, nakita mo nakalutang na sa ano. Kaysa naman dito lumutang, walang tubig. Dismayado ang grupo pagkagaling sa Bulacan. Iisa lang ang lugar na may tuturing nilang tahanan, ang Barangay Aklan. Dito, walang katiyakan ang kanilang kinabukasan. Wala pa silang karapatan sa kanilalagyan. Pero sapat na para sa ngayon ang pag-asang hatid ni Santo Niño at ng Riles. Ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.